Pagpalang araw kaibigan. Dito na naman po tayo sa tahanan ng mag-asawang Brother Hachi, Sister Kim upang magdala ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Alam niyo po, yung Ebanghelyo, yan ang hindi dapat mawala sa buhay ng tao. Po, naalala ko nung araw, sabi ni Presbyter Dan Perez, may mga simbahan kasi na nagse-celebrate sila ng church anniversary. Sabi niya, nung na-invite siya, nagsalita siya, dapat kung ano ang verse ninyo ngayong anniversary ninyo, buong taon ninyo gagampanan niya. Diba? Bakit? Yun nga kanyang pagkaunawa, kaya yun ang sinabi niya sa amin. Tama nga naman. Kumbaga, yun ang Bible verse within 1 year. Yan. Saan mo makikita yan? Siyempre sa Bible. Kaya nga tayo mayroong Bible study. Kanya lang, iba-iba lang ang lugar. Sometimes nasa kalsada po tayo. Sometimes nasa mga parke tayo. O sa mga, basta kung saan mayroong tao. Walang pinipili ang Diyos kung magtawag ng tao. Tandaan nyo, hindi namimili ang Diyos ng lugar upang magtawag siya ng tao. Alam nyo, ang salita ng Diyos para sa mga anak ng Diyos lamang yan. Hindi po sa lahat yan. Para lang sa mga anak ng Diyos. Bakit? Ito, tingnan nyo ha. Nung araw po, na ang Panginoong Yesus ay aakyat na sa langit. Bago siya umakyat ng langit, ito po, ang sabi niya sa Mateo 28:19, kaya nga umayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon. Ang salita ng Diyos para sa mga anak ng Diyos yan. Yung susunod. Pag sumunod ka, anong tawag dyan? Magiging anak ka ng Diyos. Tayo po, before, mga anak tayo ni Satanas. Wala tayong pananampalataya. Pero nang dumating po yung salita ng Diyos sa buhay natin, nagkaroon po tayo ng pananampalataya sa Diyos. Ika nga ganito, dati wala kang takot sa Diyos, pero nung makapakinig ka ng salita ng Diyos, nagkaroon ka ng takot sa Diyos. Nang dumating sa iyo ang mabuting balita o ang Ebanghelyo ng Panginoon, naging masunurin ka. Anak ka na ng Diyos, kaibigan. Dahil masunurin ka. Bakit? Nakinig ka kasi. Nagbunga ng pananampalataya ang iyong pagkikinig na salita ng Diyos. Nakinig ka. Halimbawa, sabi ni Pablo, yung pagkikinig mo sa Roma, sa 10:17, ang sabi niya ay ganito, kaya nga ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig, at ang pagkikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Yung pananampalataya mo, yun ay parahan ng Diyos para tawagin ka, kaibigan, para manampalataya ka sa Kanya. Hindi kung ano man yan, kundi yan ay parahan ng Diyos. Kasi hindi ka matatawag ng Diyos kung hindi ka makinig. Sa ikalawang Tesalonica, ayon kay Apostol Pablo sa 2:14, ang sabi po ay ito,
tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita. O, anong gamit niya? Magandang balita o salita ng Diyos. Yun ang parahan ng pagtawag ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, yung pananampalataya mo kasi nakinig ka. At dahil seryoso ka nakinig, tinanggap mo, nagkaroon ka ng pananampalataya. Anong tawag doon? Tinatawag ka ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral. Tuloy natin. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo. Sino may sabi dito? Si Pablo. Na ipinahayag namin sa inyo. Hindi galing kay Pablo ito. Merong mga reliyon, ginagamit po itong pagkakataon na ito. O, kita nyo na? Aral lang pala ni Pablo yan. Ba't kayo maniniwala? Anong sabi nila? Sinungaling nga yung Pablo na yan eh. Sabi nila. Hindi. Yung aral ni Pablo, hindi kanya yun. Hindi po kanya kung bagamat inyong, okay, ulitin natin ha. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo. Yung sa inyo, o yan, di ba kay Pablo yan? Hindi. O tingnan nga natin yung sa Galacia. Ano nakalagay naman doon? Galacia 1:11-12. Ganito po ang nakasulat. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balitang ipinangangaral ko, sabi niya, hindi katanang tao. Ayan na. 12. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao. At hindi rin tinuro sa akin ng sino man tao, si Kristo Jesus mismo ang nagahayag nito sa akin. No? Kaya yung sinabi ni Pablo sa pangangaral na salita ng Diyos na dala ko, galing pala kay Kristo yan, kaibigan. Galing sa ating Panginoong Yesu Kristo. Yan na. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kalwalatian ng ating Panginoong Yesu Kristo. Yan. Yung aral niya galing sa ating Panginoong Yesu Kristo. Upang lahat ng mga tao na tinawag ng Diyos, makasama natin ang Panginoong Yesu sa kanyang kalwalatian. Kailan yan? Sa langit na pong pinag-uusapan yan. Pero matagal pa yun. Dito pa lang tayo sa lupa. Kaya hindi po nagsisinungaling ang Pablo. Hindi niya po aral yan. Bagamat ginamit niya yung salitang akin. Ibig ba sabihin sa kanya? Hindi. Yung tinanggap niya, inangkin niya yun. Parang nung araw, sabi sa akin, yan ba tinitiran mong bahay sa inyo yan? Ang sagot ko, oo. Hindi ba umupa lang kayo? Oo. Eh pag nasira yan, sino magpapagawa? Di ako. Hanggat ako nakatira dyan, akin yan. Wala na siya nagawa. Yung tinitiran mo sa iba yan, sa iyo yan. Yan gusto niyang mangyari kasi dahil umupa kami, hindi akin. Eh kami nakaposisyon eh. Kami ang pumuposisyon. Di natural, akin yan kapo. Kaya yung aral ni Jesus na tinanggap ni Pablo, inaari niyang akin yan. Akin in the sense na, kasi siya nagsasalita eh. Pero kung uugatin mo yung mga mensahe ni Apostol Pablo, diyan mo makikita na yung aral niya galing sa Panginoong Yesu Kristo. Kaya matibay ang aral ng Pablo na yan. Eh bakit? Sa kasaysayan sa Biblia, dami niyang debate eh. Pero
Wala nga makatalo sa kanya. Eh bakit? Ang aral ni Jesus ang dala niya eh. Alam nyo, ang Panginoong Yesus, nung 12 years old pa lang siya, nung naiwas siya ni Maria doon sa templo, at umalis na sila, umuwi, at naisip nila, hindi pa nila kasama si Jesus, at binalikan nila. Anong nangyari doon? Ang dami umanga kay Jesus doon eh. Bakit? Siyempre, si Jesus yan eh. Kita nyo po. Kaya tayo pong mga tao ay tinatawag tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ngayon, ito'y parahan ng Diyos para tayo makasama sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung wala pong pangangaral, paano? Siyempre, tayo nagre-rely lang tayo sa mga iba't ibang kwento. Pero iba rin po yung nakasulat sa Biblia. Ayan. Kaya, yung salita ng Diyos, para sa mga hanak ng Diyos yan. Oo, bagamat dinideliver yan sa lahat ng mga tao. Ibig sabihin, kapag sumampalataya yan, magiging anak siya ng Diyos. Hindi ba napakaganda yan? Mula sa kalagayang anak ni Satanas, halimbawa, yung walang pananampalataya, ang sabi ni Jesus Christ, sa 1:8, di ba ganito tayo? Basahin natin ano po. 1:8:43. Bakit di ninyo naunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil layo ninyong tanggapin ang itinuturo ko? Kita nyo? Sa 45, ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan na sinasabi ko sa inyo. 47, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit tayo ninyong makinig sa akin sapagkat kayo hindi mula sa Diyos. May mga tao po na talagang hindi po may tuturing na anak ng Diyos. Kasi nga ayaw po nila, tinatanggihan po nila ang ating Panginoong Jesucristo. Paano malalaman yan? Isipin nyo, sino ba si Jesus ng Biblia? Anak ng Diyos. Tingnan natin yung salita ng Diyos mismo. Dito po sa San Mateo 16, ito sa 13 natin simulan ng basa. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao, 14. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Dice, tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? 16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 17, sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas. Si Pedro po sinasabihan, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo na sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Yung tanong ni Jesus, para sa inyo, sino ako? Ang tinanong ni Jesus, sila Pedro, mga tao sila, pero hindi sumagot si Pedro. Ang sumagot po ang Diyos. Yung bibig ni Pedro ang ginamit ng Diyos. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kasi, baka magkamali si Pedro, kasi nasa tao sila eh. Baka kung anong isagot ni Pedro. Kaya ang Diyos na ang sumagot. Kaya sabi ni Jesus Christ, mapalad ka, Pedro, o Onas, anak ni Simon. Anong nakalagay? Anak ni Jonas, Simon, sabi niya, mapalad ka. Anong sabi niya? Sapagkat ang katotohanan ito, hindi inihayag sa iyo
ng sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Sino nagpahayag sa sagot? Ang kanyang Ama na nasa langit. Thou art the Christ, the Son of the living God. Oh. Kaya, yung pangangaral about Jesus Christ, yun ang iyong magiging pananampalataya mo, kaibigan. O limbawa, mag-abroad ka. Anong dadalhin mong dokumento? Una, passport. Pagdating sa airport, pakikita mo yung passport mo. O ano ba yung mga dokumento kailangan mo? Mag-abroad ka. Pero pag mag-abroad ka papuntang langit, yung passport mo, tatatakan yon. Umalis ka sa Pilipinas, bumagsak sa Amerika, tatatakan naman sa Amerika na dumating ka ron. Pero yung pag-abroad mo ng langit, walang tatak yun, walang istampad. Sinong may alam nun? Ang Diyos lang at ikaw, kaibigan. Bakit? Nang sumampalataya ka sa Panginoon, siya ang sinampalataya. Kaya siyang may halang. Kaya yung pananampalataya mo, yun ang kailangan ng Diyos. Hindi yung kung ano meron ka dito sa ibabaw ng lupa. Paano kung wala ka napakinggan? Depende yan. Sa panahon natin ngayon, sa lawak ng technology, imposible wala ka mapapakinggan, kaibigan. Baka nung sinahunang panahon na walang Biblia. Okay yun. Pero sa panahon natin, wala na po tayong takas. Lahat nakakapakinig po tayo ng salita ng Diyos mula sa kasulatan. Ako, wala po akong kontra sa mga ganyan. Pero tiyakin lang natin na yung binabasa mula sa Biblia, huwag lang baguhin ng laman ng sulat. Kasi po, may mga taong ganyan po na binabago pa po ang ibang nakasulat. Huwag na po nating baguhin. Kung nakalagay dyan, kulay pula, maniwala tayo pula yan. Kung nakalagay puti, maniwala tayo puti yan. Hindi na po dapat pa kinakikialaman yan. Alam nyo yung salita ng Diyos. Sa Biblia, kagaya ng mga apostol, sila yung makakapagsalita niyan. Kasi po sila yung pinahayagan ng ating Panginoon. Naalala nyo ba, hindi ba namatay si Jesus after na mag-ministry siya rito ng 3 taon? Then, isinakdal siya sa hukuman, inatulan ng kamatayan. Then, nilibing at nabuhay na mabuli sa 3 araw. 40 days, siya nanatili sa piling ng kanyang mga halagad. Anong ginagawa niya? Nakikipagtismisan ba siya? Hindi. Tinuturuan po ang mga alagad. Kasi aalis na siya kung saan siya galing, babalik na siya doon sa langit. Ngayon, ito nakalagay sa libro ng Gawa, bago siya umakyat ng langit. Ganito po ang mababasa natin, sa chapter 1. Ito ang sabi niya, chapter 1 ng Gawa, verse 3. Sa loob ng 40 araw, 40 days, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan maraming katibayan, pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Tinuruan ng mga alagad. Tingnan niyo po yung unang ministry ni Jesus. After na siya po yung mga bautismo ni Juan Bautista sa Jordan River, chapter 4 ng Mateo 17. Magmula noon, nangaral si Jesus. Itinuro niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Ibig sabihin, langit Diyos. Taga doon ng Diyos Ama namin nasa langit ka.
Oh, yun ang itinuro niya sa kanyang mga alagad. Oh, ulitin natin ha. Sa verse 4, samantalang siya kasama pa nila, okay, asa na ba? Ano bang, ito, sandali ha. Ito, sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, napakita sa kanila at sa pamamagitan maraming katibayan, pinutunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Hindi ba yung Ama namin? Ama namin, nasa langit ka. Ano susunod doon? Sumbay ang ngalan mo. Ano susunod? Magari na ang pariyan mo. Nakita? Maghari nawa. Di ba? Yun ay form of prayer yun eh. Kumbaga, nung nagdadasal kang Ama namin, maghari ka sana sa amin. Yun eh. Yun ang tinuro ng Panginoong Yesus sa kanila. Abang nandito pa siya, 40 days. Kasi akit na po siya para yung ministry, yung pangangaral, magpapatuloy pa po. Bakit? Lahat ng pangangaral na yan, sa buong daigdig, may ito po yan. Pagdating ng araw na, ang Panginoong Yesus po ay babalik dito. Pero hanggat hindi bumabalik, tuloy-tuloy po ang pangangaral na ayon sa kasulatan. Kaya ang tao po magkaroon lang ng pananampalataya kapag siya ay napangaralan. Yun po yung parahan ng Diyos, ang kanyang pagtawag. Yun ang sabi ni Pablo. Tinawag kayo dahil sa salita ng Diyos o magandang balita na ipinangaral namin. Siyempre, hindi lang siyang apostol ng Biblia. Marami sila. Sila Pedro, yung grupo ni Pedro, yung grupo ni Pablo. Kesa sila nangangaral. Si Pedro sa mga Hudyo, si Pablo sa mga Hentil. Pareho lang ang pangangaral nila. It's about Jesus Christ. Ngayon, doon po tayo sa sampalataya. Ngayon, dahil sa ating pagsunod, magiging anak tayo ng Diyos. 1:12. Kaya yung pangangaral po, para sa mga anak ng Diyos lamang yan. Tandaan nyo po, hindi lahat anak ng Diyos. Bakit may tupa, may kambing pa, di ba? Sa uling pag-uusga, may tupa, may kambing. Yung tupa sa Diyos, yung kambing sa kay demonyo, kay Satanas. Kaya yung pangangaral para sa mga anak ng Diyos yan. Pero, may warning yan. Just in case. Ang sabi ng kasulatan, kapag, dito po sa Hebreo chapter 10, tingnan natin yung nakasulat. Chapter 10 verse 38. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahama pag tinalikuran niyo po ang Diyos. Ang tendency niyan, kapahamakan. Nasa tao po ngayon ang pasya. Kung gusto niyong manatili na tagasunod ka, gawin mo. Kasi yun naman nakalagay sa Biblia. Sundin nawa ang kalooban mo sa lupa para nang sa langit. Di po ba? Sino nagturo yun? Si Jesus. Ibig sabihin ni Jesus, ikaw na nakikinig, sumunod ka abang nasa lupa ka. Bakit? Kung sino yung susunod sa lupa, sila rin yung aakyat ng langit. Kung tumalikod ka, nag-backslide ka, dito hindi po pinag-uusapan ng reliyon. Ang pinag-uusapan dito, ang pananampalataya ng bawat isa. Dapat po, pag sumampalataya po tayo, kahit anong mangyari, hindi baling mawala na ang lahat. Huwag lang po ang pananampalataya natin sa Panginoong Yesus Cristo. Bakit? Pagdating ni Yesus, yun lang ang hanapin sa iyo eh. Lucas 18:8. Panguli, ganito po ang ating mababasa. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, ganito po ang
nakatala. O, 18. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Ano lang daw? Pananampalataya. Na sumampalataya ka, kaibigan, huwag ka nang bibitiw. Ano man dumating, okay, alam nyo naman dito sa lupa, ang daming mga problema rito sa lupa. Pero kung totoong naniniwala kayo sa Panginoon, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Bakit? Meron bang anak na pinabayaan? Wala. Wala po pinababayaan ng Diyos sa kanyang mga anak. Bakit? Baka pagtawa na siya ni Satanas. O, kita mo na? Hindi ba? Nasa Revelation. Tsaka na lang yan. Marami pa yan. Pagkachismoso ni Satanas. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating munting video, kaibigan. Sana po, meron kayong natutunan, meron naman naiwan sa inyo kahit pa paano. Kasi po, yun po inyong magiging sandata. Sabi nga ni Presbyter Dan, dapat yung inyong team ngayon ay gawin nyo 1 year na Bible Mass. God bless po sa inyong lahat. Ito po inyong kaibigan, guys, Brother Manny Bautista. God bless po. Bye!